Yun, Kiko Barsaga, ipinagtanggol ni Robin Padilla. Ito pa, walang suporta ang makukuha ni Congressman Barsaga sa kanyang mga kasamaan sa Kongreso. Naku po, dahil nga po itong si Kiko Barsaga, kung alala nyo po, noong mga kamakailan lang, naging maingay ho ito Magpas hanggang ngayon, maingay pa rin po ito. Na kung saan po, lahat na lang po ng mga nagtitrending, ng mga kanyang mga sinasabi, karamihan po ito yung mga nasa gobyerno, no? Yung mga kanyang binabanatan, yung mga nasa administrasyon. At ito nga po, ito yung latest po. Ang Pangulo naman po ang kanyang napagdiskitan ngayon at nag-file po siya ng impeachment sa ating mahal na Pangulo, PBBM. Na kung saan hindi naman ho siya pinansin ng ating Pangulo. At sabi nga po ni Atty. Claire Castro, ngiti lang po ang naging reaksyon po ng Pangulo. So nakakatawa dahil nga noong mga nakaraan, etong si Congressman Kiko Barsaga, nagsimula po yung pagpapapansin nito mula nung sa issue po ng flood control, na kung saan nababatikos niya ang mga involved dito, lalo na po ang nililink niya dito itong si Speaker Romualdez. At dahil po doon nagkasunod-sunod na po mga ka-alright yung kanya pambabatikos, halos lahat po ng politiko, lalo na sa Senado at saka sa kasama niya sa Kongreso, binabatikos niya po. At ito pa po yung mga nakaraan na nangyari. Kung maalala nyo po yung kay Congressman Sandro Marcos, na kung saan nabastos po, no? Isa pong hindi po magandang asal na kung saan babastusin mo ang kasama mo Kongreso, na akalain nyo ba namang tanungin mo kumusta na ang iyong pinsan na makukulong na, diba? Para bang alam nyo ba yung mga ganong salita na sana man lang pinag-iisipan niya bilang isang kongresista, para naging bully ka pa, di ba? So ito, dahil nga nagtitrending nga po itong si Kiko Barsaga, ito naman po ang Robin Padilla, si Robin Hood, ipinagtanggol, ipinagtatanggol po itong si Kiko Barsaga ni Mr. Robin Padilla sa kadahilanan daw hindi raw tayo nakakasabay sa Gen Z, no? Dahil nga po etong si Kiko Barsaga, dahil nga bata pa, yung style daw na ganyan, hindi lang daw nakakasabay ang mga ibang politiko, dahil nga po sa kakaibang estilo nito. Ito, panoorin natin mga kulay itong sinasabi ni Mr. Robin Padilla. Hindi po yan usapin siguro ng may sakit yung bata o unwell yung bata. Kasi hindi natin siya ka-generation. Ipinagtanggol ni Senator Robin Hood Padilla si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga laban sa mga kongresista at mga netizens na nambabatikos dito, kung saan inaakusahan si Representative Kiko Barzaga na may problema sa pag-iisip dahil hindi daw ito matino ang inaasal nito sa Kongreso bilang kongresman. Say ni Robin Padilla, karapatan ni Kiko Barzaga na sabihin ang kanyang adhikain at dapat umanong irespeto ito. Isa kasi si Congressman Kiko Barzaga sa bumabatikos kay Martin Romualdez na sangkot ngayon sa bilyon-bilyong piso na flood control project scam. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Why, sir? Bakit po? Because he's now Speaker. Dahil dito ay naghahain ng ethics complaint sina Antipolo City 1st District Representative Ronaldo Puno at ibang miyembro ng National Unity Party List laban sa kongresista dahil sa kanyang umano'y unethical behavior at Ayan po. Ito na kung saan po nag-file po ang mga kapwa niya kongresista, lalo na si Congressman Puno po, na kaibigan at kapartido po ng kanyang ama, na si yung dating late Barsaga, no? Na ito nga po yung mga pictures, mga patunay po na masyadong questionable yung kanyang ginagawa, no?
Katulad po niya, no, nakita niyo naman po yung pagpapakita niya ng pera, no. Alam naman po natin na na siya ay anak po ng isang Congress, no. Tapos ang kanyang ipinaglalaban ngayon ay korupsyon. Pero kung magpapakita ka ng ganyang estilo mo na gusto mong labanan ng korupsyon, pero sa mga photos mo limpak-limpak na salapi, ipiniplex mo. Sa tingin niyo po ba tama ba 'yon na makita at tignan na ganyan ang inaasal mo? Nagpapakita ka ng ganyan pera. Kahit sabi mo pera mo yan dahil mayaman kayo. Pero hindi pa rin tama na ganyan na iyayabang mo ang pera mo. O, di ba? O, tapos, ang sabi nga dito ay nepo baby. O, dahil nga nepo baby ka, dahil ganyan. O, una, mismo nga ng nanay niyang araw, hindi nga rin daw siya maawat dahil sa kanyang attitude, no? So, yun po, no? Sa nangyayari po kasi ngayon, nagsagawa po ng kumbaga nag-file ng kaso dito sa ng ethics committee, no, ang sila Congressman Puno, para mabigyan na ng karapatang parusa itong si Congressman Barzaga sa kanyang mga inaasal. Pero ito nga po, to the rescue, itong si Mr. Robin Padilla. Mga social media post. Kayo po na nakaupo. Meow, 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 meow. Babago na ang House of Representatives. We will bring justice into this corrupt system. Matapos kasing batikosin ni Kiko Barzaga si Martin Romualdez, ay niresbakan siya ng mga kakampi at kaalyado ni Martin Romualdez sa Kongreso. At inilantad ang mga lumang pictures ni Kiko Barzaga na di umano nagpapakita ng hindi magandang asal bilang kongresista at kinuwesyon ang pag-iisip ni Kiko Barzaga. Now, let's go into what we are going to present as evidence, Cannot allow this behavior to be unresponded to, Children, this is not helping, and he is a congressman. But somebody has to discipline this boy. Kaugnay nito, ipinagtanggol ni Robin Padilla si Kiko Barzaga. Hindi po yan usapin siguro ng may sakit yung bata o unwell yung bata. Hindi lang po siguro sa edad natin pare-parehas, hindi natin siya ka-generation. Say ni Robin Padilla, wala daw sakit si pag-iisip ni Kiko Barzaga, dagdag pa ni Robin. May pinaglalaban po yung bata, respetuhin natin yung bata. Yun lang po. Kanya-kanya po tayong paniniwala, pakikibaka. May ipinaglalaban daw si Kiko Barzaga kaya dapat daw ito respetuhin ng mga congressman. Nakakampi ni Martin Romualdez, bilib daw siya. Nako, Diyos mio, Marimar. Ito na nga po sinasabi ko, no? Robin Padilla, no? Reaction ko lang ko dito sa sinabi niya na hindi lang daw nakakasabay at saka dahil nga bata, no? Mr. Robin Padilla, hindi usapin dito kung bata siya at kailangan makisabay o intindihin na lang ng mga kapwa niya kongresista yung kanyang inaasal. Hindi ko maintindihan na ikaw na tinuringang senador, at alam mo naman na ang inyong posisyon, kung ano ang katayuan ninyo bilang mambabatas, no? Kung ganyan na magiging asal mo sa Kongres na kapwa mo mga senador binabastos mo, sa tingin mo, sa'yo gawin yan, Mr. Robin Padilla, malamang naghihimutok ka na dyan. Diba? Yung mabastos ka na ipahiya ka, akusahan ka, diba? Ayaw nyo yan, diba? Yun na nga lang issue ng yung sign mo ng daliri mo nung sa Panatang Makabayan, diba? Yung na-question doon, may nabatikos ka dyan, nanggagalaiti ka na. Tapos ito, pinagtatanggol mo, nakita mo naman, very obvious naman, na yung ginawa ay hindi naman tama. At hindi tama na ikaw ay hinalal ng taong bayan, na yung pagiging kongresista mo, dapat bigyan mo rin naman ng minsan man lang ng kagalang-galang kaman lang naman sa mata ng ibang tao. Kung ikaw ay may pinaglalaban, simple lang may pinaglalaban ka. Gusto mong paniwalaan ka ng taong bayan. Gusto mo na yung mga sinasabi ng mga
tao, ay sinasabi mo sa mga tao pala, kapanipaniwala. Dapat, bilang ikaw na ehemplo sa pagsasabi ng katotohanan, sa pagsisiwalat ng katiwalian, dapat, seryoso ka. Seryoso ka at yung may sinseridad yung mga pinagsasabi mo. At dapat naman sana ikonektado sa pagkatao mo, yung ginagawa mo. Tulad niyan. Gusto mo matanggal ang korupsyon, pero yung pagpiplex mo ng pera, yung pagyayabang mo ng mga libu-libong pera mo, di ba? Tapos gusto mo irespeto yung mga sinasabi mo at paniwalaan ang mga pinaglalaban mo. Eto na lang, yung pambabastos mo na lang sa mga kapwa mo kongresista. Yun na nga lang pagbibintang mo. It's a allegation Hindi ba paratang lang yung mga pinagsasabi mo laban sa mga kasama mo sa politiko, di ba? Kasi kung magsasabi ka rin lang naman ng korupsyon, dapat may ebidensya ka, hindi puro haka-haka. Kung maalala niyo po mga ka-alright, marami pong sinasabi kasi itong si Congressman Barzaga na pinangunahan niya na wala pa ng mga ebidensya at mga patunay, it's all allegation. Itong si Barzaga, kung makapagsalita, akala mo talaga na-commit na ng tao yung crime, diba? Kumbaga, akala mo ginagawa na talaga. So, katulad ngayon nito, nag-file ng impeachment kay PBBM po. So, anong sense nung impeachment na yun? Anong nilalaman? Dahil daw po doon sa involvement daw po ni PBBM sa flood control. Na kung saan itong flood control naman, ni kahit isa o man lang paratang man lang na kahit may mismong nagtuturo man lang sa Pangulo sa involvement niya dito, wala. Di ba? Dahil nga po si PBBM po, siya ang kauna-unahang presidente na gumawa ng ganitong malawakang investigasyon sa flood control. Tapos itong si Congressman Barzaga, gusto pa impeach. Di ba? Talagang may tama nga. Parang may something. Di ba? So, kung nag-iisip ka, kakampi mo sa pagsisiwalat ng korupsyon, pero siya gusto mong ma-impeach. Di ba? Kaya tuloy na pag-iisipan nila, ba't ano nangyari sa bata na to? Ito na nga lang yung ginawa niya nga pambabastos kay Sandro Marcos. Na tama ba yun? Nagawin niya sa kapwa niya senador? Kongresista? Di ba? Kaya nga po napapaisip tayo, bakit ganun? Ganun na lamang itong nagiging attitude nito. Ito nga po, ang nakakatawa, dahil nga po, todo suporta po ang mga DDS dito. So, feeling tuloy niya, talaga napaka-famous niya na. Dahil talaga ang daming nagmamahal sa kanya. Puro DDS lang din naman na nakakaintindi sa kanya. Di ba? At itong si Mr. Robin Padilla naman, porket pabor sa kanila yung mga sinasabi nitong ni Kiko Barzaga. Pero, paano kaya Mr. Robin Padilla kung ang binabatikos naman nito ni Kiko Barzaga, mga kapwa mo sa Duterte Black? Matutuwa ka kaya? Na pag yan binanatan niya si Senator Bato, Senator Bongo, sa tingin mo, matutuwa ka kaya? Porket ba ang nababanatan ang mga binabatikos niya administrasyon, sasabihin mo ngayon hindi makasabay kasi dahil bata pa. Pero tama ba yung ganyang asal na mag-akusa ka? Kongresista ka pa naman, aakusahan mo ang mga kasama mo sa politika at nang wala ka mga ebidensya. Tapos katulad yan, magpapapansin ka, magpapapile ka na impeachment for what? Anong ground? Anong mga basihan mo? Dahil lang doon sa mga issue ng mga flood control na naglalabasan ngayon? Paano mapapa-impeach ang isang presidente kung ang dala mo wala lang, aligasyon lang? Di ba? Alam mo yung parang kung anong maisip nitong Kiko Barzaga na to, gagawin niya kung anong matripan niya, gagawin niya. Di ba? Kaya nga, hindi maalis sa mga sinasabi ng taong bayan na parang may tama, parang may something dapat magpatingin to. Di ba? So, ito naging sagot ng mga kasama niya patungkol po dito, ni Congressman Puno, dito sa pagpapile niya ng impeachment para sa Pangulo. Pakinggan po natin.
Well, alam mo, ganyan talaga yung ano, no? I mean, nobody's preventing him from doing that. Kung gusto niyang gawin yan, di gawin niya. But I don't think he's going to get very much support, to be honest. Ano? Kasi ako lang, wala akong makita kung anong pwedeng gamitin na ipag-impeach si President Marcos. Wala talaga, because I think honestly, he's doing a good job. He is bringing up the correct issues, and he is determined to find the solutions in the issues that he has raised. So ano Di ba? Tama naman si Congressman Puno eh. Di ba? Sabi niya, kahit nga si Congressman Puno, wala makitang mali sa ginagawa ng Pangulo dahil nga nilalabanan nga ang korupsyon eh. Sinisiwalat nga eh. Di ba? Kakampi nga natin yung mga Pilipino eh. Na pagsisiwalat, kundi dahil kay Pangulo, walang ganitong malawakang investigasyon sa korupsyon. At siya mismo ang nagbibigay ng suporta sa taong bayan at sa mga ibang mga politiko para isagawa itong malawakang investigasyon. 'Di ba? Na mismong siya ang katuwang natin sa pagsugpo ng korupsyon na to. Kaya nga nag-open pa siya ng nagbuo pa siya ng independent commission para mas mapabilis at mapanagot itong mga involved sa korupsyon, 'di ba? I-impeach mo doon. Pero siyempre, kung may isang tao na gustong gawin yan kahit na walang base, hindi mo mapipigil yun. But I don't think it will get anywhere. Palagay ko, wala siyang makukuha mga katulong dyan. Meron hearing on Monday, yung final namin na complaint against him. Ang nagpadala na rin sila ng depensa nila. Alam mo, ang depensa niya is freedom of speech, yung ganun siya talaga, yung mga ganun. Alam mo, ang Ethics and Rules Committee, hindi criminal court. No, it is a vehicle for the House to protect itself against misbehavior by its members. Di ba? So hindi siya makukulong kung mag-guilty siya sa Ethics Committee, no? Maybe may reprimand, may pagsabihan ganyan. Pero kasi yung ibang mga ginawa niya na pinagreklamo namin, parang sinasabi niya na karapatan niya 'yon. Actually, karapatan mo yun as a citizen. Pero hindi yun ang behavior na ine-expect from a congressman. Tama. Iba yung expectations from the average citizen, kaya iba yung rights ng average citizen, which is freedom of speech, mga gano'n. But when you enter the House of Representatives, you are expected to hold yourself to a certain level of behavior. No? And kasi, once na naging congressman ka na, dapat, at least man lang, yung magpakadesente ka. Ang problema, dahil nga kung sasabihin niya, may pinaglalaban ako ayaw, grabe ang korupsyon sa gobyerno pwede mo namang ilabas yung hinaing mo, itong galit mo, itong inis mo sa mga nangyaring korupsyon sa maayos na paraan, hindi yung kumbaga sobra ka kung makapang asar, makapambastos ng kapwa mo. So, naalala nyo, sinabi pa nga nito ni Congressman Puno mayroong isang meeting sa Congress na kung saan biglang pumasok doon at sinabi niya, let's talk, mag-uusap tayo. Diba? Gusto niya maging House Speaker, tsaka ito. Alam mo yung mga ganong salita na parang pambata. Tapos yung ginawa niya kay Sandro Marcos. Diba? Yung bang dapat, hindi ito ginagawa ng isang ng congressman na kung matino ka, kung meron kang gustong imungkahi at pagtulong-tulungan ng bawat kongresista, wag mong bastusin ang mga kasamaan mo. Wag ka magpakita ng kagaspangan mo, 'di ba? Dapat kung gusto mong merong makiayon sa iyong ipinaglalaban, kung totoo ang iyong pinaglalaban, dalhin mo sa maayos na paraan. Makisalamuha ka ng maayos sa mga kapwa mo kongresista, 'di ba? Para at least yung tiwala nila sa iyo full support sila dahil alam nila na seryoso yung laban mo at dahil alam nila na ikaw ay kagalang-galang din na tao at nirerespeto ng lahat, di ba? Paano katulad niyan? Kaliwat kanan ang binabati ko sa'yo na sinasabing may tama ka, may something sa'yo at ang tanging nagtatanggol na lang lamang sa'yo ang mga DDS. Naturally pagtatanggol ka ng mga DDS kasi ang mga binabanatan nitong ni Congressman Barzaga mga nasa administrasyon. Natural. Yan ang gustong-gusto ng mga DDS. Sabi ko nga sa inyo kahit siguro magnanakaw o mamamatay tao, basta binanatan, bumanat sa administrasyon, lalo na sa Pangulo, pagtatanggolo yan ng mga DDS. Na real talk lang. Bakit ko sinabi? Bakit to si Tebes? Si Bantag, si Kibuloy, si Harry Roque, ito si Digong, di ba? Yan ang mga gustong sinusuporta ng mga DDS real talk lang walang sama ng loob. Nagsasabi lang tayo ng katotohanan. Na wala man lang ako nakita na ginawang tama itong mga taga-suporta na to sa mga ganitong politiko na sinusuportahan nila na hindi man lang sila yung makitaan na
halimbawa may ginawang maganda katulad niyan, ang Pangulo sa pagtulong sa mga kababayan natin, hindi pagpuri man lang wala eh. Talagang, imbis na purihin, maghahanap pa ng butas katulad ng alam nyo nangyari dyan sa Cebu eh. Di ba? Alam naman nila na dati nang may kadiwa dyan. Oh, ngayon, inilink nila ngayon na yung bigas daw, binibenta pa. Magkaiba naman yung sa kadiwa at saka yung tulong na dumating dyan sa Cebu. Di ba? Pinakalat nila yung fake news na meron daw, imbis daw ipamigay ng yung 20 pesos na bigas, binenta pa. Which is yung 20 pesos na bigas yun ay yung para sa kadiwa na nung wala pang lindol dyan, wala pa nangyaring sakuna dyan, nandyan na yan, may deliveries na yan na binabagsak doon para doon sa kadiwa na yun. Okay? O, iba yung dumarating na tulong na galing sa DSWD, galing sa mga programa ng ating Pangulo. Iba yun. Yun talaga libre. Diyos mio, Marimar. O, di ba? Kung walang ganon, wala na, magkakagulo na lang tayo dito. We are expected to act with a minimum level of decorum. Diba? And with respect to our peers, ganon. So pag wala yun, then we have to seek redress. No? And that's what we are doing now. Kasi sabi mo nga, tuloy-tuloy hanggang ngayon, every time may opportunity siya, kukuha na somebody on the floor that's not expecting to be put on public domain. No? Hindi naman siguro tama yun. So we will just pursue that complaint kasi para malagay sa tama yung kilos ng lahat dito. But lagyan naman ng dignidad yung House of Representatives. We represent our districts, kaya we have to behave accordingly. Diba? Yun. Diba? So, yun po ang question ko dito, no, mga Kaulret, sa mga comment below po, no, kumpara sa inyo po ba, talaga ho bang may pinaglalaban itong si Congressman Kiko Barzaga? At kung tama ba, yung nakikita nyo, yung mga inaasal niya, na talaga nga bang sabi nga, tama nga ba si Robin Padilla na hindi lang daw makasabay ang mga politiko, kaya ganyan daw tingin nila na parang may tama. Pero kung tanungin ko kayo ho ba, okay lang mo ba sa inyo na mayroong isang kongresista na uupo dyan sa House na kung saan lahat po ay titirahin niya, lahat ng mga kasamahan niya na lalo taga-administrasyon, babanatan niya without evidence. Basta lang sabihin niya magnanakaw yan, corrupt yan, nang walang ebidensya. Diba? At tama lang din ba sa inyo yung mga ganyang kaugalian niya, yung sinasabi niyang nilalabanan niya ang corruption pero may mga photo at may mga evidence ng mga picture niya na kung saan ang yabang niya mag-flex ng mga pera niya. Di ba? O, ngayon, ito lang po tanong ko, no? Comment below. Sa tingin niyo po ba, ito, yung bagong manok ng mga DDS? Saglit lang, So, hanggang dito lang guys. Mamaya tuloy natin yan. Maraming salamat sa inyo at meron lang tayong tawag. At yun lang po, no? Pakishare nyo po itong live na to. Comment below po. Sa tingin po ba ninyo, tama yung inaasal nito? At sa tingin nyo po ba, etong si Congressman Barzaga, ito ay bagong manok at ito yung pambato ngayon ng mga DDS ngayon at nagagamit lang itong si Kiko Barzaga. Sa tingin nyo, nagagamit lang ba siya ng mga DDS para guluhin itong administrasyon? Yun lang po. Comment below. Bye-bye. Thank you.